something about your book. Okay. So, first question for Pastor Allen. How do you define excellence in the content of our walk in Christ? Context. Sorry. Context. Excellence in our context with Christ. Of course, kung ano yung pinagkatiwala niya, we'll do our best. Okay, para ma-nurture yung... kasi everything that God gives is like a seed. Okay, talents, ability, so lahat yan parang seed. So, when we say excellence, yung seed na yun, yun nurture him. So, hindi siya, after 5 years, hindi siya mag-stay as a seed. Kundi nag-grow na siya, and tabuna. So, it's nurturing what God has entrusted in you. Pag hindi mo inalagaan yun, yun ang excellence. Diba? Pag hindi mo siya na-nurture. Yun. Yes. Amen. Amen, guys. Diba? Okay na pala, Pastor. Hindi. Tsaka, oo naman, kasi nag-get ka rin ng seed, tapos ayaw mo pang diba? Siyempre, palago ng palago. So, in practical terms of Pastor, kailangan lumalago. Hindi pwedeng stagnant tayo sa isang yes. Pagka sa skills natin, hindi lang pwedeng ABC na natin. Exactly. Vocabulary. Yes. Tama. Pastor, in your opinion, is excellence in faith about being perfect po? Or do you think it's something deeper? Is excellence in faith related to being perfect? Tingin nyo. Nahiga na lang siguro. Hindi. Live kasi. No one is perfect. Pero ibig sabihin, our goal is to be perfect. Diba sabi, be perfect, therefore, as our Father in heaven is perfect. So ibig sabihin ang goal mo, kasi lagi natin narinig to, no? Hindi natin goal ng perfection. Ang goal natin is excellence. Pero si Jesus mismo, sabi niya, be perfect just as our Heavenly Father is perfect. Diba? So as you strive for perfection, magiging excellent ka. Diba? Kasi ano yung tatargetin mo? Diba? Ano yung tatargetin mo na maabot kung hindi yung perfection na galing kay Lord? So we're not perfect right now, but if we aim for perfection, eventually makikita mo, magiging excellent ka. Better today than you were yesterday. Diba? So, kailangan. Pero it's different. Okay? Hindi tayo, excellent tayo ngayon, but we're not perfect. Okay? Pero yun yung goal natin. So as we achieve that goal, papunta tayo doon. Nagiging excellent tayo. More excellent as the days go on. Actually, I agree with that, Pastor. Kasi lagi naman nagsasabi niya, we're not perfect po, but we're aiming to be like Jesus. And Jesus is perfect. So, si Ate May naman. Ate May. Man, kasi if you guys know naman that our beloved Ate May here is manager. Parang branch manager. Oh, nakalimutan yung isang word. Branch manager siya dito sa SAP. So, first question for Ate May. Managing people in your branch is hard, knowing that people have different priorities and personalities. How do you influence them to strive for excellence? Parang pang Pilipinas. Slowly, please, slowly. How do you managing people in your branch is hard, knowing that people have different priorities and personalities. How do you influence them to strive for excellence? Okay. So, tingnan natin yung tanong, no? Dun sa world ko kasi, mabilis magpalit ng mga tao. So, maya't-maya, nag-change. So, can I see the people who are in the corporate world? Yan, di ba? So, marami tayong mga team members na kailangan natin mag-produce, no? Kasi required sa atin yun. So, number one talaga kasi na goal ko, kailangan, di ba, laging sinasabi, intentional tayo. So, pagpasok ko sa bangko everyday, alam ko yung intention ko, kingdom first. Yan pala. So, pag kayo na tested and proven ko for many years, no? Well, by the grace of God, lagi kami excellence sa mga quotas namin. Kasi kingdom first. So, kaya starting mo pa lang sa umaga, meron na kami talagang devotion. So, kahit anong gawin mo kasi, you can,
pep talk them, pwede mo silang i-counsel and everything. Pero at the end of the day talaga, pag si Lord ang nahanap nila, yung mga kasama mo sa team, nagiging sila productive. Oo, nai-inspire sila kasi hindi mo lang tinatouch yung superficial na, oy, may kota, magtrabaho kayo, ganun. No way. Yung heart kasi yung na-change, yung mindset na-change. No, na they're doing it for the Lord. Kaya, nagtatrabaho na yung excellence na-attain. Very well. Pinipiling Pilipinas. Meron talagang mga quotas kahit sa may targets na kailangan i-hit. Pero paano po sa mga araw po na hindi nami-meet doon? Paano yung mga mediocre days po natin? Para sa corporate man po or sa church, paano nyo po nalilid yung mga tao towards excellence kahit galing pa sa subpar, sabihin natin, or mediocre performance? Mediocre performance. Yan, kasi ang isang key kasi sa excellence, consistency, di ba? Yung araw-araw magbenta ka. So, consistent ka dapat. Kaya lang mahirap nga maging consistent kung hindi ka inspired. Kunwari, at may mga kasama ka pagpasok topa, may mood swings, no? May mga kasama ka pagpasok, naggagabog, iba-iba. So, doon babalik ako ulit Doon ako ulit babalik sa Kingdom First Kailangan talaga para mawala yung mediocrity. Tsaka gusto ko yung sabi ni Jam, yung nakikita mo doon sa tao, yung papasok, walang pakialam lang, relax mode sila. Meron kayong kailangan ma-attain, di ba? So, uumpisahan mo palagi yung kailangan talaga, Kingdom First, na mahanap nila si Lord. Walang shortcut yun talaga. Para maging consistent and inspired, magtrabaho every day. Yun lang talaga, kailangan mo i-share. Kailangan mo mag-share every day. Para start of the day pa lang, na-change yung atmosphere dun sa area nyo. Kailangan ma-change yung atmosphere. Na walang kakamay, walang mediocre. So, masaya. Yung, Bali kailangan. Tama. yes, lagi may drive. So, paano po natin kung So, paano po natin malalaman po kung yung excellence na dinadrive is self lang or self-driven or kung spirit-led po ba? It goes to both of them. How can Ganito, you know that excellence is from the Lord kasi always the glory goes to Him. Okay? So, syempre pag glory to me, alam mo human effort yon. Pero pag alam mo na, maganda si Jam yata yung nagsabi kanina, when you know it's the grace of God. Lahat grace of God, ikaw yata Diba? Sinakalimutan lang, hindi ko lang yun. Hindi, kasi daming mga takeaway, di ba? So when you know that everything is by the grace of God and through the grace of God, so kung maging excellent ka man, alam mo it's spiritual. At alam mo, dapat ibalik, at the end of the day, you bring back the glory to Him. Di ba? Pero kung wala kang revelation na grace ito, so feeling mo, dahil magaling ako, dahil nagsipag ako, dahil I went above and beyond, diba? So isipin mo, ikaw yun. Pero kung may idea ka ng grace ni Lord, na kahit yung talino mo, grace niya paano kung na-stroke ka? Like Bruce Willis ngayon, nakakalimot na. Pinagmamalaki mo yung talino mo, kung tanggalin ni Lord yung talino. So everything is by grace. Yun nga lang, yung grace ni Lord is like a seed. Sabi ko nga, excellence means watering and nurturing that seed. Okay? So, pag na-realize mo yun, ano pag mamalaki mo? Diba? Ibabalik mo lahat kay Lord So, yun lang. Ma-realize mo everything is from the Lord. And through the Lord. And without that realization, iisipin mo, ikaw yun. Okay? Thank you po, Pastor. How about you, Ate May? Ayun na, tulad po nung na-share ko rin po kanina, di ba, Pastor, parang 4 years, pinupush ko yung promotion, pero yung tumigil na ako, ayun, grace na lang talaga ni Lord. Binigay bigla. So, pag ganun po, Pastor, for example, nagpupush yung tao, tapos napapagod din. Siyempre, we're only human. Pero in what ways can we
intentionally pursue excellence po sa mga personal, professional, sa community, while staying rooted in the values that we learn within the church. So how can we intentionally pursue excellence while staying rooted in the values that we learn within the church? Kasi syempre po, tulad na lang po sa sales na professional staff, syempre meron po dyan mga hindi man po pwede sabihin gray area. Kaya kailangan mo i-push yung ganito na deadline. So, paano po natin ma-inject yung Christian values natin in church while pursuing the excellence expected from us from the outside? Ganito, no? Depende sa definition mo ng excellence. Like, if your definition of excellence is a secular definition, alam mo yung kahit sino matapakan ko, kahit anong compromise ang gawin ko, basta aangat ako, then, like, kunyari lang, med-rep ka, makikipag-inuman ka doon sa doktor, di ba? Para makabenta ka ng gamot. So, if your definition is a secular definition, doon ka. Kaya lang tayo sa church, of course, we want to level up doon sa profession natin, right? We want to level up doon sa career natin, but at the same time, may kingdom values tayo. Okay? So, if you stay in that path, although it's a narrow path, makikita mo si Lord, mas matindi yung success na bibigay ka sa'yo kaysa yung success na makukuha mo pag nag-compromise ka. Okay? Like ako dati, when our church was starting, marami tayong youth. Okay? At parang, hindi naman lahat, pero siguro 70% ng mga youth na yun, mabisyo. Sabi ko, may kinausap ako na elder, sabi ko, alam mo, ang daling palaguin itong church. Kaya kong palaguin ito in 1 week, makikidjamming lang ako doon sa mga youth. Alam mo yan, makikipag-inuman ako, makipag-yosi ako, pag-invite ako, punta ako. Sa external, wow, lumalaki yung church. Diba? Pero iba nga ang definition ko ng excellence sa definition ng iba. Like for other people, siguro definition nila ng excellence, dumami yung church, lumago. But in the eyes of God, hindi. Hindi lang quantity, quality rin. Diba? So yun yung ano ko, I stood my ground, no to secular music, no to vices, may mga umalis. Pero okay lang. So kung umalis ba, nabawasan, does it mean na hindi excellent ang ministry? Diba? So, excellent pa rin kasi mga natira, totoo. Yes. O, nabawasan yung number, pero ang natira, totoo. Yun. So, depende siguro sa ating personal definition of what excellence means. Pero I get what Mark is saying, na siyempre Christian tayo, gusto natin maging excellent, pero at the same time, gusto natin na sa mga bagay na yun, magiging magaling tayo. Diba? So, ikaw. Agree. Sabi nga, agree. Parang ghost projects lang yung pastor. Yeah, ghost project. Yung mga ghost projects. Parang ako pala yung natututo dito, no? Kayo yung nag-notice sa mga... Hindi na ako nagtanong, baka na lang ako. Okay, thank you po. So, kay Ate May naman po. How can young parents model excellence in their homes while balancing work, ministry, and family responsibilities? O kaya? Bilang wife. Oo nga, paano nga ba? Okay. So, you have to wear so many hats at the same time, no? Multitasking. Siguro, kasi ako hindi ako overthinker na tao. Limited edition eh. Kaya nga lagi sinasabihin sa mga anak ko, mag-aral kayo mabuti ah. Anyway, so, by the grace of God, yung multitasking na yan, tinuro niya sa akin kung paano kong gagawin, no? Kahit na nasa opisina ka, yung lulutuin, iisipin mo, at the same time, kailangan maka-target ka ng quota mo. At the same time, kasi yung gamot, 11 o'clock, dapat inunayin yung mga gamot, diba? So, ang galing lang ng Lord kasi siya nga talaga magbibigay sa'yo ng wisdom. Yung wisdom kasi talaga ibang-iba, no? Ibang-iba ang wisdom na binibigay ni Lord. Never makakalimutan yung sinabi ni Pastor talaga na meron tayong isa. For example, pakiayos nga yung upuan na madami dyan. So, ginawa nung isa, yung mga upuan na yan, yung isa pinatong dito, pinatong doon, binuhat niya para ipatong doon, di ba? Binuhat niya yung madami, papatong sa isa.
binuhat na yung tatlo, pabigat ng pabigat. So, that's wisdom, di ba? Ay, hindi yun wisdom, mali pala. So, dapat ginawa mo yung sapatong mo doon. So, wisdom talaga kailangan natin to be able to achieve excellence, no? Ang sinasabi natin palagi, ang wisdom hindi sa edad. Hindi porket bata ka, yung maturity and wisdom mo is limited. Bata pa kasi ako, hindi naman totoo yun, di ba? Hindi natin kailangan maraming mali para matuto, di ba? So, paano kayo model sa pamilya ko? So, by the grace of God, nakikita naman nila yung fruit ng labor, di ba? Na kayang pagsabayin, na active ka sa ministry, active ka sa church, na nagtatrabaho ka, nagpo-provide ka sa family. Kasi, in all these things, ako personally, ang alam ko talaga, nandito ako kasi merong mission from the Lord na ako dapat gampanan ko, di ba? So, sa lahat ng bagay, nakikita ko yung result dahil yung mission na galing sa Kanya, by the grace of God, alam ko, nagagampanan ko. And, yung excellence na yun, nadadamay lang ako kay Pastor. Kasi sumunod siya sa calling niya, so dahil sa pagsunod niya, no, nadadamay ako, kaya nakukuha ko rin, narinig ko rin, no, yung mga promotion, yung opportunities, open opportunities. Kasi sa kanya nag-start yung open heaven, di ba? So, kaya kailangan ako, gawin ko rin yung role ko, na in everything, alam ko, ang trabaho ko is to do the mission, yung for the kingdom. Yun ang role ko. Para yung family work, mabalansi ko lahat yun. Amen. Preparation yan for us ng mga YA. ng mga YA na ano. Okay lang ba mag-tagdag? Sige po, go po. Si Ate May kasi sobrang wisdom nito eh. Uy, humble ako, humble. Hindi, imagine alam niyo naman yung pinagdaanan ko, di ba? Like, yung medical bills ko lang sa hospitalization ko, umabot ng 3.5 million. And recently, yung nodules ko sa likod, ang medication ko is 5,000 a day. A day! Okay? Lahat siya napupunuan. Kung baga hindi ko siya nakikitaan na natataranta siya, o ano yun, nawiwil lang na, yung parang isang araw kausap na lang yung pader. Paano na? Diba? Hindi siya ganun eh. Kasi unang-una, may faith siya. Diba? So she can balance yung pag-aalaga sa akin, pag-produce. Ito nga recently, may naikwento siya na parang best na naman siya sa buong area, ng branch manager. Kung isipin mo, paano ka magiging the best? Lagi umuwi ng bahay, piniprepare yung lunch ko. Totoo naman eh. Ikaw po yung pagkalap. Hindi naman masama kasi lunch break niya rin yun. Diba? Lunch break niya, uuwi pa yan ng bahay. Ipe-prepare dati. Diba? So, eto pa, matindi. Nung time na nakakonfine ako, nakakuha ng 2 condominium units. Mga anak naman natin to eh. Kaya okay lang, hindi pagmamayabang. Paano mangyayari yun? Nakahanap ng 2 unit na self-liquidating. May umuupa na. So kayo, wala kaming binabayaran doon. Yung umuupa, marunong sa buhay. Wala kaming down payment, wala kaming monthly, pero may 2 condo na kami additional. Marunong sa buhay. Iba yung aral ka sa school, academically, iba yung matalino ka sa buhay, yung marunong ka. At yun yung sinasabi ko, sana lahat ng asawa ng pastor, gaya niya. Kasi asawa ng pastor, hanggang dito na lang kami, kawawa kami. Dahil pastor, financially, hanggang dito na lang, siya hindi pumapayag na gano'n. Alam mo yun, huwag tayong pumayag na hanggang dito lang tayo. If you have the wisdom of God, iaangat ka ng wisdom. Wisdom can elevate you, wisdom can promote you, and wisdom can open doors na walang ibang kayang magbukas. And nakikita ko siya ganun. And siguro, isa pa, masyado siyang relational. Sobrang relational niya na yung mga kliyente, kunyari ngayon, may washing machine kaming maganda. Sa kliyente galing yun. Pero yung oven namin, sa kliyente rin. Yung Honda City, galing sa kliyente. Ibig sabihin, binibenta ng sobrang mura kasi she establishes friendship, relationship, going above and beyond. Kaya minsan nagtatampo na ako, matutulog na lang, tatawagan ng kliyente, aasikasuhin pa rin niya.
O, nararamdaman nila yung value. Nararamdaman nila yung priority sila. So, ganun yung balik sa kanya. Okay? So, kung gusto niyo talaga matuto, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa kanya, marami kayong, we're not millionaires, pero kung gusto niyo matuto ng practical tips on how to succeed, lapit kayo dito. Ako tinatawag ko na hindi. Masyado ng mga ba ako baka... By the grace of God. Hindi, pero palagi talaga kingdom mindset lang tayo palagi. No? Kasi nakita ko kay Pastor talaga yung dedication niya. And yun talaga yung key na nakita ko kung bakit may open doors sa family. So, kailangan talaga unahin natin si Lord sa lahat ng bagay. Wala na, speechless na ako. Pero yes, tama. Thank you Lord. Kasi hindi naman, kasi alam ko, lahat naman tayo, alam natin kung ano na pagdaan nila ng pastor. Eh, hala, huwag kang iiyak, step 2. Pero, ang tawag nito, hindi yun madali. Bilang nanay pa nga lang, di ba, knowing all of my friends na may mga family na nakikita ko, na hindi naman sa mahirap, kasi bilang nanay ka, parang ano yun, ginagawa mo yun out of love eh. So parang, di ba, pero yun nangyari pa sa situation nila. Pero ang galing talaga ni Lord, na talagang nagbibigay. My gosh, di ba, provision kasi ni Lord. Di ba, provision ni Lord sa atin. Pero I believe na kasi faithful si Pastor and si Ate May. Kidding aside namin guys, pero I believe na our pastor and Ate May is very faithful when it comes to their calling. Diba? They apply it even to their work. Diba? That's why it shows how excellent they are when it comes to their work. That's why I believe na hindi talaga sila pinabayaan ni Lord. And ayun. Amen talaga. Ayun. Okay, ako daw ulit. Number 6. Number 6, diba? What role does the church play in equipping young adults to live out excellence in their personal and professional lives? 1, 2. Timer. So, ano yung role ng YA? Tama ba? Ng church po. Para ma-inspire yung YA for excellence. Pa-equip po yung young adults. Well, unang-una, like ganito, mga ganitong events. Okay, so in the, like in these events, you get to hear life stories, hindi theories. Diba? Kundi actual life stories and mga actual experiences ng tao. Kasi not everything is learned from books. Not everything is learned from in school. Marami dyan natututunan parang mga OJT. Diba? Doon sa totoong buhay. So, as we hold activities like this, alam mo yun, the fact that you hear yung mga steps na ginawa ng tao how to succeed, nakita mo yung naging priorities or mga bagay na dapat tanggalin, mga bagay na dapat dagdagan. So, madaling i-replicate. Okay? Kaya ang maganda, we produce more activities like this. Kahit hindi anniversary, di ba? Magkaroon tayo ng mga continuous events kung saan we can learn from people who already paved the way. Naging successful na sila eh. So we can learn from them. So may mga na-overcome silang obstacles. So how do I overcome? Listen to them. Maybe you can emulate. Diba? And at the same time, syempre, sa church, dapat model natin. Kasi ang hirap naman, kunyari ako, pwede ba si pastor magturo ng financial ang tawag dito yung literacy, di ba? Or gano'n. Eh, pastor yan eh. Di ba? Kung ako, nakikita ninyo na wala nang makain at ano na, yung lubog na mukha ko, wala akong credibility. Right? Pero pag tinignan nyo, teka, buhay nila pastor, maayos. Di ba? Isipin mo, 3.5 million na bayaran. Kasi hindi nyo alam, nag-artista ako. Joke lang. Tumanggap ako ng isang movie. Diba? So, one way that is that the church should model. Kaya nga ito lagi sinasabi ko pag nag-meet kami mga pastor, kunyari, nandun ako sa main, church, so blessed tayo. Tapos, simple kunyari, 300 na registration, wala. Yeah. Paano kanino
maniniwala yung mga nasa labas na blessed tayo? In the same way, paano maniniwala yung mga tao sa baba, mga members ng church, kung yung mga leaders, ganun din. Kaya ako natuwa, yung mga ating kuya natin, yung mga 1A, nagkwentuhan na ng promotion. Now, you have the credibility, kahit kayong 1A, to speak to the youth. Kasi kita niya kahit kayo nag-succeed eh. Nakuha natin. So that's one way, we model. Okay? Like kunyari ako, lagi ko ito sinishare pag pastoral meeting. Matagal na akong nawala sa Timog. So yung mentoring ni PH sa akin, syempre naputol na. Kasi ako yung unang pastor sa daughter church eh. Doon nagkaroon na ng binangonan, nilagay na ako doon. So syempre, hindi na kami masyado nagkikita. Doon na yung mentoring. Pero on my own, I strive to be better. Diba? Hindi ka tulad nung kunyari, yung iba, taken for granted. Lagi nilang kasama si Pastor Hiram. Wala. Kaya ako, matagal lang wala doon. If I don't know something, I still ask questions. O pag may kunyari, may difficult situation sa church, I ask for advice, I ask for inputs. So I push myself to learn, to grow. Diba? Kaya nga sabi ko, hindi naman sa pag-ano, sabi niya parang sa buong CSB, ikaw ang nagpapa-conference. Prophetic conference, worship conference, spiritual warfare conference. Kasi yun nga, parang I cannot stay stuck. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging stagnant kasi pag nangyari yun, hindi ako magiging faithful servant. Diba? So i-model natin. I-model natin sa mga tao. Napakalaking part ng church talaga. Napakalaking part ng church. Kaya bata pa lang. Yung mga nagsayaw dito kanina, mga nasa Sunday school lang yan, di ba? Pero kasi pag pinapasayan, sila Claire, papasayawin mo sa harapan, nabibuild yung confidence. Yung training ground sa church, iba talaga. Kaya paglabas mo sa corporate world, leader ka, di ba? Ikaw yung nangunguna. Kasi ano ka na eh, na-develop ko na sa loob ng church. Kagaya dito, kahus-hus kayo simple. Pero hindi nyo mapupuna pag may gathering na sa labas, sa office nyo, ikaw na, sige, kung magulat ka, host ka na rin. Mamaya yun na pala kayo mo, host ka na, di ba? Sideline, yung mga sideline na ganyan, maximize nyo yun. Maging very active kayo sa church kasi napakagandang training ground, kumakapal yung mukha nyo. Hindi, totoo, di ba? Yung confidence. Kasi lagi ko sinasabi yan sa kanilang mga anak ko, bawal mahiyain, masama yun. Kaya yung excellence, yun yung nagiging door. No? Nagiging door para achieve mo. Kaya kahit kasi mo, di ba po, kahit sa corporate or sa work, parang, di ba, may training tayo. And then, after naman ng training, hindi pwedeng nasa training ka lang, di ba? After ng training, syempre may application kasi mag-work ka na. So, parang ganun, di ba, tatulad yung ginawa, I pray na all of us, ganun, na tularan natin yung ginawa ni Pastor na, of course, after siya ma-mentor ni PH, talagang in-apply ni Pastor. Kasi, alam ko marami sa atin na parang mahiyain, yung sinasabi nila mga sila inverter. So, mahiyain. Pero lo and behold, maraming magaling sa inyo. You just have to step up. You just have to step up. That's the reason why we have the church. Because this is the safe ground wherein you can showcase it. Kasi family tayo eh. Walang nag-judge sa'yo dito compared pag nasa labas. Pero at least, pag nandito ka, showcase it. And never, parang hanggang tumagal na. Yun nga, sinabi ni Ate May, kakapal na yung mukha mo. Pagka ginanon ka na sa work, pwede ikaw na yung ako na. Ganon. Hindi mo na lang alam, ikaw na yung na-promote, ako mo. Ganon. Diba? Imbis na palikit ka. Ba't ako daw? Ganon. Pastor Allen, you mentioned the youth. I remember some time ago, siguro po last year, may nagtanong po sa akin, Kuya, paano mo po nababalance? Lahat ng ginagawa ko sa ministry, tapos lumalabas pa tayo, and then after nun, may work ka pa, nakita pa nila ako nag-work dito sa church. And then I also remember back when I was a student, all I had to do po was excel in my studies. And then nagkaroon ako ng extracurricular activities. Kailangan hindi po extracurricular. And then extracurricular, nagagagdag, and then
girlfriend, dapat sa boyfriend din. Ngayon, parang habang tumatagal, galing ka youth, yung professional ka na, single ka, and then you get married, you have a family, there's suddenly so much more responsibilities that you have to be excellent on. Ngayon, for the next step, pagdating na namin sa being an elder sa church, or senior sa work, gano'n, or managers, directors, siguro, kwento ka lang, mamaya na yung question. Paano po namin ma-maintain yung kingdom mindset, yung drive to be excellent, knowing na dumadami po ang responsibility sa showbiz namin? Hindi na sila yun. Yun lang naman. Wala nang ibang secret. Amen. Amen. Then, tama yun. Kasi di ba, Matthew 6:33, seek first. So, ibig sabihin ng first, may second, may third, may fourth, right? Hindi naman first yun kung walang kasunod eh. So, once na nahanap mo yung priority mo, lahat, everything will fall into place. Pero pag kunyari, yung number 2, ginawa mong number 1, hindi na si Lord, lahat yung magdo-domino effect. Nakuha natin? Kaya seek first, kasi ibig sabihin, may mga nakasunod. So kung mali yung inuna mo, lahat ng kasunod, matadamay. Eh pag inuna mo si Lord concerned sa career mo. Pag inuna mo siya, si Lord concerned sa family mo. So dahil inuna mo siya ngayon magbibigay sa iyo ng strength, di ba, ng wisdom, para yung mga kasunod sa pila, maalagaan mo. Nakuha natin? Ganon katindi si Lord eh. Alam niya, importante yung family. So unahin mo ako, bibigyan kita ng wisdom how to take care of your family. Ako po, alam niyo naman, overseer ako. So aside from CSBLT, hawak ko South, di ba? So ngayon ko lang na-discover actually yung Lima Ropa na sinasabi, hawak ko pa pala yun kung meron. Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Southern Luzon yun. Kaya pala pag nagkaroon ng CSB doon, under ko yun. Di ba, although ngayon, ang pagdi ko lang. Anyways, there was a time nung nagpapasimula ang lipa. Nandun ako Wednesdays. Aalis ako ng 10, makakauwi ako 10 ng hapon, katanghali, makakauwi ako 12 midnight. So pag uwi ko, tulog na sila, tapos, alam mo yun, syempre pagod naman ako, pagkapasok na sila, pag-isip ko kinabukasan, wala na sila lahat. Nakapasok na, di ba? Pero, sabi ko, Lord, hindi pwedeng ma-neglect ko yung family. Kasi syempre, importante ang family. Syempre, hindi ko i-neglect ang lipa na, Lord, iiwan ako ng lipa, LP na lang kasi na-sacrifice yung family. Alam ko, assignment ko yun eh. So Lord, bigyan ko lang ako ng wisdom. And sabi ko, Lord, nag-pray lang ako. Binitawan ko lang, Lord, sana taon-taon meron kaming bakasyon abroad. Ang deal ko kay Lord, dalawa. Lord, sana every year meron kaming bakasyon abroad at meron din domestic. Sinagot ni Lord, taon-taon may sponsor kami sa abroad. So yung vacation abroad, okay na. Diba? So yun yung bonding ko with the family. Diba? May, kunyari, 8 days kami, nakakasama ko sila. Yun, non-negotiable yun. Ang katuwiran ko, buong taon na ako nasa ministry, dapat yung time na yun, sila lang. Sila lang, precious time. Kasi although it's 1 week or 8 days, at least, yung time na yun, ano tawag dito, yung sweet moments with the family. Diba? Memorable moments with the Siana. Sa side-eye. Kaya sa side-eye. Pag naging parent ka rin, maintain ko si daddy. Diba? So, God made a way. Yun yun eh. Nakakako ba natin? Diba? Iba yun talaga. So, put God first. At alam ni Lord, importante sa iyo family mo, ibigyan ka niya ng way. Alam ni Lord, importante ang career mo, pa-promote ka rin niya. Ako pa, hindi ko hinihingi na maging overseer. Kaya naging overseer ako. Hindi ko hinihingi na, Lord, marami akong ikasal. Pero ngayon, actually sa CSB, ako pinakamaraming kinakasal every year. Diba? So, nandun po kasi Lord. So, ang nangyayari, nagkakaroon ako ng career advancement. If you can call it that. Diba? Pero, wala ako na-neglect. Yeah. Time with the family, time for myself, yung self-care. Nandun eh. So, unahin natin si Lord. Yun lang yun. Actually, napakasimple lang. Oo, tama.
Hindi pwede magkamali. Ay, yun yung sasabihin ko bawal magkamali sa atin. So, yan. Pero, Pastor, pero to be honest mo, Pastor, medyo mahirap yun. Mahirap siya. Kasi parang listening to you guys pa lang, parang yung katulad sa atin di ba, ang dami nagkata si Pastor, gano'n. Pero ang galing kasi grabe talaga. Pag nasa iyo si Lord, talagang nagagawa mo mabalance. Yun talaga yung grace. Parang, thank you, Lord. Ganun talaga. So, ikaw, okay, so, in this question for you guys, both can answer this. In a digital world, how can we encourage young adults to attend church physically? Kasi, di ba po, may tanong din po natin yan, no? So, yeah, since we have online po, di ba? Some, syempre, I understand naman kasi some kasi may mga pasok, and all, baka or may sakit, and all. Pero how can we encourage them po kaya? Not just for the young adult, but all of the members of the church. Yes. And you, yeah. Paano po? Digital world, hello. Parang wala ako dun sa world. Wala nga akong IG, wala akong ano. Okay, yung tanong namin, pakisagot nga. Prayer lang din talaga kasi, no, na talagang mauhaw sila. Pag-pray natin, mauhaw sila sa Lord na ma-encounter nila. Para umattend sila dito. Yun. Yung prayer din talaga. Eh, din, kamustahin mo, update. Tama yan. Since digital naman tayo, message mo. Diba? I-PM mo. Or gawa ka ng video. Kaya misa kita sa church. kung ikaw ay artistic. Pero actually, yan ang isa na napansin namin after ng pandemic. Parang maraming churches nagkaroon ng struggle with on-site. Kaya maraming churches before they have midweek services, ngayon nawala. Kasi people settle for online. Diba? Pero ito tingin ko isang bagay na pwede natin gawin Pag yung mga nasa on-site, like dito, syempre saya-saya natin, may picture taking tayo. At pinost mo yun. Somehow, we can pray to the Lord, Lord, gamitin mo nga itong mga post na ito para ma-stir up yung holy inggit. Diba? Kasi na rin, sana nandun ako. Sana umattend ako. Diba, kunyari kayo, dapat learnings dun sa, dito sa ating anniversary. Kung baka hindi umattend, makikita nila yon. So somehow, deep in their subconscious, sa next time, attend ako. Nakukuha natin. Kaya pag ako nakikita nyo nag-post, minsan ito, pinapagalitan na ako, post ako ng post. Somehow, marami ako na-inspire. In fact, nung nasa ospital ako, marami nagme-message sa akin that they're not even from CSB, pero got inspired by my post. Diba? So kung nai-inspire ang ng CSB, how much more yung taga-CSB? Diba? Except kung talagang maganda or kalusta. So I think gano'n kunyari dito may event, sana tayo lahat na umattend, mag-post tayo, ang saya-saya, daming learnings. Pero minsan, tamad tayo O siguro parang iniisip natin, pag nagpo-post ako sa Facebook, ganito. Huwag mo na isipin yun. Di ba, ang isipin mo na lang, I'm advancing the kingdom of God through this post. Nakuha natin? Kaya lang, kunyari iba, hindi, pastor, pag sadyang hindi ako ma-post na tao Baguhin mo na yung sarili mo. Since digital age na tayo, maging active ka na rin and use that tool para yung mga tao ma-win. Yun lang So siguro kung may mindset ka na, kasi baka maging narcissistic na ako, self-centered, mali ang utak mo. May talangka ka. Ba't ka mag-iisip ng gano'n? If you're using it na yung digital to advance God's kingdom, why not? Tama ba? Pwede naman So yun na lang. Yun ang isipin natin. Like mamaya, sana ako kita nyo kanina, ako pa nagpipicture-picture per table. Di ba? Wala pa tayong mga photographer. Di ba? Para makita ng mga tao na masaya. At para ma-inspire yung absent na sa susunod, they will make themselves available. May sense ba? Simple lang Practical, hindi spiritual. Di ba? So sana gawin natin. Ayun. Okay. Actually, Pastor, hindi naman sana, pero one of the example is like, for example, yung mga, what we call it,
nag-video, hindi talaga nag-Facebook, no? Ano pa? Hindi yung mga influencers, diba? Kung sila they travel, and then kunwari sabihin na nila, sarap dito. Kahit hindi pa natitikman, parang, sarap na, ang sarap. So, diba, kung sila man nagagawa nila yun and all, why not mas gawin natin dito? Kasi mas importante ito. Kasi, ang bilhin din natin dito is soul. Hindi lang pagkain, hindi lang lugar. And of course, we don't want naman our brothers and sisters na pag dumating yung araw na hindi natin sila kasama. So if you love them, katulad ng paglalove ni Lord sa atin, then actually I think it's our responsibility to do it. So, yun po. So, last question. Before ang ating fast talk. How can we encourage one another in our church community to pursue excellence beyond Sunday service? How can we encourage one another in our church community to pursue excellence beyond Sunday services? Sige po, open-minded po kami, hindi kami masasaktan. Okay, so aside from kunyari, hindi na Sunday o wala dito. Kunyari, like Monday to Saturday, paano natin sila encourage na maging excellent? Siguro doon papasok yung ating fellowship outside the church. Or yung mga RG natin, mga small group. Connect group na tawag yun eh. Diba? Connect group. So we can use that na, kunyari, one practical way is to celebrate excellence. Kunyari, may na-promote, i-greet naman natin. Uy, congratulations, grabe, nag-pay off yung yung hard work mo. Kaya lang, how many of us actually celebrate each other's successes? Ayun nga bakit ka mahihiya na mag-comment? Bakit ka nahihiya? Kunyari, oy, Kuya Mark, na-promote ka, I'm happy for you. Diba? Or Kuya Louie, na-promote ka, grabe si Lord. Nakuha natin, simple lang, let's learn to celebrate each other's victories. Pag na-celebrate natin yun, pati ikaw mag-engage ka rin na kailangan excellent din ako. Okay? So, i-celebrate natin yun. Pangalawa, pag meron tayong nakita mga tao na medyo so-so lang, okay lang. Siguro, as brothers and sisters, we can, sabi sa Bible, spur one another. Diba yung kapatid, alam mo, ang tawag dito, likas ka ng matalino. Pero if you would put some effort, mas gagaling ka pa. Di ba huwag tayong mahiyang pang gano'n? Even unsolicited advice, kung nakikita mong kinakailangan. Di ba? Kasi hindi mo naman siya kinikriticize eh. In fact, you want to build that person. Okay? Ako po, sa buhay ko, nung hindi pa ako kaayos mag-preach, maraming nang-encourage sa akin. Maraming sa akin. At pag ako naman, kunyari, nag-preach at nakaka-bless, talaga naman, ang dami nag-encourage na, nag-affirm, uy, grabe yung sermon mo. Diba? Kalagit na ka pa lang, nauutot na ako. Joke lang. Joke lang. Naiiyak na ako. Diba? So parang, ganun tayo sa church. Dapat, so ang isang key dito, be observant. Tignan mo yung bawat isa, alamin mo, kunyari may narinig ka, diba na na-promote, o ganito, uy. Diba? Celebrate each other. And encourage each other. Okay? So, mangyayari yun, hindi lang naman Sunday setting kasi after service, uwian na eh. We can do it throughout the week. Ayun. So, kaya sana maging part ng RG o ng Connect Group ang bawat isa. Because there, sa small group na yun, mapag-uusapan natin yung mga ganun. Diba? Yung mga victories, mga success, mga prayer request for promotion. Ayun. So, yun. Hello. Ayan. Personally, ako kasi iniisip ko yung Monday to Friday, medyo hindi ko magawa yun. No? Kaya ako, mapapansin nyo, pag Sunday na lang ako, minamaximize ko kayo. So, ang ano sa akin kasi ng Lord, hindi niya sa akin, kapag may nakita ko sa kanya, minsan within the week may nakita lang akong post. So, pag may nalala si Lord, pag Sunday, lalapitan na lang kita, magugulat ka na lang, o yung trabaho mo kasi ganito. I mean, yung encouragement, counseling, on that, pag Sunday ko na lang na ma-maximize, pag nakikita ko kayo. So siguro yun yung one way na lang na ginagamit ko para ma-encourage other people. So siguro yung lagi
kasama Monday to Friday, busy tayo. Kaya I hope pag Sunday, i-maximize natin, pag nagkikita tayo, na kung meron tayong gustong i-remind or para ma-inspire yung ating mga kasama dito, let's do it. Huwag tayong mahihiya na maging open. No? And yun talaga, pag may napansin tayo sa bawat isa, direct, wag mo na ikwento dun sa kabila. Kung may concern ka or may gusto ka para mag-improve, directly approach the person. No? Para talagang mag-grow siya magamit ng Lord yan, mag-grow siya ng mas mabilis. Kasi minsan, di ba, hindi natin nakikita yung sarili nating flaws, but through other people, in a graceful manner, pwede nating masabi, maiparating doon sa churchmate natin. Kasi mag-i-improve naman sila through that. Yun. Tama. For that, I agree po. Kasi yung tanong, how do we encourage each other? Siguro, isang tingin ko na mas importante kaysa doon is you learn to encourage yourself. Kasi not all the time there will be someone to encourage you or to push you to be better. Paano pag wala? Like doon ako na-assign na sa Binangonan, first time kong malayo sa pamilya ko, first time kong malayo sa mother church, alas 6 pa lang may mga kulig-kulig ba? Alam mo yan, dilim-dilim na, wala na akong kausap doon. Ano gagawin ko? Wala na may encourage sa akin. Bagong labas pa lang yung mga Nokia noon. Hindi pa lahat ng tao may cellphone. Diba? So wala talagang tatawag sa'yo, wala akong landline, wala akong pager. Pager pa rin. Tandaan eh. Diba? So, more than waiting for someone to encourage me, oy, Pastor, kamusta na Binangonan? Oy, natutuwa kami, you answered the call, ganyan-ganyan. I learned how to encourage myself. Kaya ngayon, hindi ko crutch yung encouragement ng ibang tao. Even without anyone encouraging me, I push myself to be excellent. Nakaka po ba natin? Kasi kung lagi ka maasa sa ibang tao, although syempre it's important as Christians to encourage one another, sabi ng Bible. Pero kung doon ka dependent, hindi ka talaga lalago. Kasi paano ko yung iniintay mo mong encourage sa'yo, busy rin. May pinagdadaanan sa buhay. Paano ka na? Distract or stagnant ka na. But if you are a person who learns how to encourage yourself, kunyari, alam nyo ba, minsan kahit nag-preach pa rin ako, 26 years na akong pastor, nanginginig pa rin ako. Kinakabahan pa rin ako mag-preach. Kaya after ko mag-preach, lagi ako nagtatanong kay Ate May, kay Mami, naintindihan may sermon ko. Kasi gusto kong malaman kung yung mga ordinaryong tao naintindihan. Kasi gusto ko pang pagigihan yung sarili ko. Diba? So sa ganitong part, kailangan open ka to corrections, at kinakailangan yung kanina, sinimag, yung medyo na tayong challenges. You view challenges as teachers. Hindi mo view yung challenge as ano tawag dito, yung death sentence. Pag may challenge ka sa buhay, hindi ng death sentence. It's a teacher willing to teach you how to go up to the next level. Diba? So yun, kaya pagdating sa Binangonan, mag-isa lang ako, iyak ako nun. Diba, luluto ako, nung nasa bahay, pinaglalaba ako, pinagluluto ako, pagdating doon, ako namamaling, lahat ako. So, pinush ko yung sarili ko. And, nadala ko yun, nung nasa na ako dito, kaya kayo, pag tinitrain, di ba, di ko kayo baby? Wala akong baby sa inyo, right? Yes! Tama, di ba? Yes! Kasi at church, hindi ito para sa mga mamon. Although may darating sa church na mamon, malalambot. Diba? Kaya kailangan lang tayo maging matibay because life is tough. Ang totoong buhay, hindi para sa mga malalambot. Yun lang. So maganda yung tanong. Encourage natin ang bawat isa na sa atin, pero learn to encourage yourself. Makikita mo, aaninin mo yung benefit nito. Ikaw mismo. Agree po. As most of the attendees, Pastor, alam natin ng YA lahat, or papunta ng YA, most of us here are workers, Pastor, and what message do you have for us to be, or what, anong masasabi niyo para maging excellent kami sa assignment space namin? When it comes to ministry.
idol po. Since lahat po workers or ministry members, ministry heads, ano pong message niyo po para sa mga umattend na event na to? Para maging excellent po kami sa ministries na assign po sa amin. Oo. Kailangan alam natin ano ba yung calling natin. Kasi di ba sa Bible, lahat, all of them, sila Abraham, sila Moses, everything that they do kasi pointed dun sa calling eh, di ba? So, ang payo ko is talagang palagi natin lalahanin, focus. Bakit ba ako nasa trabaho ko? Bakit ako nasa ministry? Bakit ako may family? So, laging, ano yung purpose, no? Kingdom palagi yung nasa isip natin. No? Well, personally, yun talaga yung nagpupush sa akin na kahit na busy, multitasking, everything, ano yung pinaka-reason nun is because of the kingdom. So, yun lang yun. Ganun, for me, yun, ganun lang siya kasimple. Yung ganun lang siya. Hindi siya complicated. Simple lang. Kailangan ang focus natin palagi is for the one, only for the Lord. Yung question po. Ano yung may papayo? To be excellent. No. Actually, itong payo ko, hindi lang para sa ministry ha. It's even for your career. Sino dito nag-work? Dami, di ba? Wala naman full-time. Actually, ako lang full-time eh. So lahat kayo, you have ministries, but you have jobs or careers. Okay, itong tatlong bagay na to, if you put this to heart, it's either the ministry or career, aangat ka. Number one, cellphone yun. Hindi, mabilis lang. Love what you're doing. If you don't love what you're doing, kunyari ako, ang pagpapastor, feeling ko career lang. Nung time na pasaway ang mga members, lumipat na ako. Yung time na yun, kunyari, may offer ako na magpastor sa Parañaque. Kasi may isang malaking church doon, nawala ng pastor, may opening. May nagsiset up na makipag-meet ako, pero hindi, dito ako nilagay ni Lord at love ko itong LP. Okay? Pangalawa, si Pastor Hiram na mismo, pinapabalik na ako sa main. Sabi ko, Pastor, mayroon ko pa mga iiwan ng Las Piñas, mahal ko Las Piñas. Kahit may problema, dito ako tinawag. So, alam mo yun, through ups and downs and even to the valleys, pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mag-quit. Hindi ka bibitaw. Yan ang problema sa generation ngayon. Pag may konting problema lang, kasi sobra naman, magre-resign ka, pag hindi naman lumipat ng work, di ba? Paano kung doon ka tinawag ng Lord? You're just looking for the easy way out. Di ba? So love what you're doing. Kaya minsan, actually, dito nga sa Las Piñas, dito ko narinig yung mga pinakamasasakit na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Like kunyari, kaya nung unang nagkaroon kami, imagine, Vios lang ha, Vios. O sila pastor, kaya nagkaroon ng sasakyan, kinugupit yung offering ng church. Makarinig ka lang, ganun is enough for most pastors to quit. Di ba? O yung ibang pastor na magpare-assign. Because I love being here, in spite of the pain, nandito pa rin ako. Okay? Sabihin mo sa December mo. Love what you're doing. So, sa career mo, lahat siya may challenges, right? So, may difficulty, may difficult people. So, if you love what you're doing, mag-stay ka, hindi ka mag-quit. Pangalawa, level up in what you're doing. So, love what you're doing. Pangalawa, level up in what you're doing. Huwag ka makontento na hanggang doon ka na lang. Kaya nga marami dito, tuwa-tuwa ka nung na-promote. And I'm praying, hindi mag-stop doon, marami pang susunod. Di ba? So si Ate May, pagdating namin, teller lang ito ng bangko. Sobrang ano lang kami nun. Talagang, pag nakapag-grocery lang kami ng SM nun, feeling rich na kami. Kala mo, taga-ayala-alamang na kami nun, pag nakapag-grocery sa SM eh. Then, tapos pag nakakain na kami ng Tokyo, feeling mo, rich na kami nun. Ang ano ng buhay. Diba? Pero si Lord, dahil nga i-improve na sarili niya, si Bigo ilang beses naging branch manager of the year. Nag-apply ng Maybach, hindi pinakawalan ng PNB. Tanggap na sa Maybach.
Sinundan ng talagang kinulit siya ng boss niya. Tapos nagano ng, sige, counter offer. Ahabulin ka pag excellent ka. Eh kung mediocre ka, baka sipain ka pa papaalis ang kumpanya. Diba? Tagal naman umalis na ito. So, nakakuha ninyo, love what you're doing. Pangalawa, level up in what you're doing. Galingan mo. Kaya ako recently, since nagkasakit ako, naka-semi-leave naman ako ngayon, nag-enroll ako ng mga module sa seminary. Every month, may mga module ako ina-attendan para lalo pa akong matuto. Isipin mo, 26 years na akong pastor, pero nag-aaral pa rin ako because there's still a higher level. Okay? And yung pangatlong payo ko sa inyo, let go to focus on what you're doing. May mga bagay na pwede mong bitawan para lang kung ano yung dapat mong gawin, ma-focus mo. Kung kunyari, dati masyado kang mahilig gumala, kung kailangan bawasan, mag-spend more time in studying something new, learning a new skill, let go of that thing so you can focus more. Diba? Sa church man o sa career, if you apply these three, I'm very sure, kasi universal principles ito eh. Aangat ka, magiging excellent ka. Yun lang. Now we need to level up and let go of what is not necessary. Tama po. Take note, guys. May next ka, no? Yung gustong portion mo. So, Pastor, ano po, familiar po ba kayo sa fast talk? Fast talk po. So, kailangan mabilis po to. Question. Ano po? So, anin po kayo? Ano po yung first? Fast Talk Edition CSB Catalyst Young Adult. Atene, coffee or tea? Tea. Morning devotion or evening devotion? Evening. Moses or David? David. Mountain or beach? Beach. Psalms 23 or John 3:16? John 3:16. Who usually prays longer? 1, 2, 3. Me. Okay pa. Thank you. Basta po tayo dito. Wala pa ano nag-i-expect ng So, Pastor. Also that person. Biko or Ate May? Ay, mali. Biko! Biko! Kung may ube. Ay, ube or Biko, Pastor? Ano? Joke lang po yun. Ube or Biko, Pastor? Siyempre ube. Mahinig pala sa ube ang Pastor natin. Sige, ikaw naman. Okay, game. Who gives stricter advice? Who gives stricter advice? Sino mas stricto? Ito, mas stricto to. Alam nyo naman yun, di ba? Bible study or prayer meeting? Pareho eh. Pareho. Who is the first to say sorry? Old Testament or New Testament? New Testament. Who is more likely to cry during worship? Ube or halo-halo? Halo-halo may ube. Milk tea or coffee? Milk tea. Kaya lang bawal na sa akin. Bawal na po. Kaya natin puro milk tea. Wow, thank you so much, Pastor and Ate Mary, for participating sa Pastor natin. Thank you so much, guys. Thank you so much.